Diba? Tinulungan ko sila dahil dinaya nga sila ni Smartmatic noong 2016. Naniwala ako dun sa kanila. Dinipensa ko sila na walang bayad kahit piso. Pero, trinaydor ako. Pininta ko kay Smartmatic. Nakipagpulong si Lisa Marcos sa may-ari ng Smartmatic na ang pangalan ay Roger Piñate Alejandro Martinez. Yan yung presidente ng Smartmatic na kinasuhan ngayon sa Amerika ng money laundering. Kasi binigyan nila ng $1 milyong si Andres Bautista noong 2016 elections. So itong issue na to ayaw malaman ni Lisa Marcos na mga Pilipino na minanipula nila ang pagkapanalo ni Marcos Jr. Ulitin ko, nanalo si Marcos Jr. pero hindi 32 milyon ang kanyang boto. Inangat nila ang kanyang boto para tumikit kay Inday Sara. Ang boto ni Marcos nasa 24 million votes lang. Dinagdagan nila ng Smartmatic para tumikit kay Inday Sara kasi kung si Inday Sara 32 million at si Marcos ay 24 million, lahat tayo si Inday Sara ang titingalaing leader. Di po ba? Dahil may fixed na limit ang registered voter, hindi ka pwede magdagdag ng boto kung hindi ka magbabawas sa kabila. So may pinawasan para may dagdag sa boto ni Marcos. Yan ay pandaraya. Mandaraya! 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 Mandaraya talaga. You know, I categorically accuse Lisa Marcos and Bongbong Marcos of cheating the elections in 2022. Hala, kasuhan niyo ako. Sige, presidente ka ng Pilipinas. First Lady ka ng Pilipinas. Lahat ng kapangyarihan nandyan sa inyo. Hinahamon ko kayong mag-asawa. Kasuhan niyo ako sa sinasabi kong tinaya niyo yung eleksyon. Hindi niyo kaya. Kasi takot kayo. Kahit pa umabot tayo sa korte sa Amerika. O tingnan nyo, hindi ako nagmamayabang sa inyo. Umabot ako sa Amerika, nag-testify ako laban kay Smartmatic. Gumawa ako ng deklarasyon, binigay ko sa mga abogado ng mga Amerikano, 7 abogado yun. At sinabi ko, I expect Smartmatic to withdraw from the case. 4 na buwan lang matapos pinail ang declaration ko, umatras nga si Smartmatic. Kasi hindi nila kaya ang testimony ko doon sa Amerika. Alam kong dinadaya nila yung eleksyon at si Marcos ay beneficiary ng dayaan na yan. Itong nangyayari ngayon sa KOJC kay Pastor Kibuloy, sa tingin ko, distraction to. Ang isyu na hinaharap ni Marcos ngayon, hindi lang yung pandaraya, yung pagkapangat. Nung lumabas yung video, pinalabas ni Maharlika, di ba, nasa Amerika kami. Ako, si Harry Roque, si Maharlika. Ang depensa ng Malacanang, agad-agad, AI yan, fake news yan. Pero nung lumabas, si Cathy Binat, tahimik silang lahat. Alam nyo, dahil ang video, pwede nilang pabulaanan agad. Ang tenga, ang tenga, mga bulok talaga, mga bugo. Pero, itong eyewitness na si Cathy Binat, hindi nila mapabulaanan. Lumakas ang panawagan kay Marcos Jr. na mag-hair follicle test ka. Hindi niya kaya yon. So kaya nag-imbento ng distraction sa Davao. At hindi aalis yan habang nandyan yung issue ng kanyang pagkapangat. Papayag ba kayo? Sanali lang. Hindi ako natapos. Papayag ba kayo na ang ang mamumuno ay drug addict? Ulitin ko,
Ayon sa testimony ni Cathy Binag, eyewitness account yan, inalok siya ni Lisa Marcos ng cocaine. Do you want it? Oh. So si Lisa Marcos ngayon ang national drug pusher. At si Bongbong Marcos naman ang national drug addict. O, diba? Mga drogista daw nasa Malacanang ngayon. BBM bangag! O, bangag talaga. BBM bangag! BBM bangag! Ito, hindi nila mapabulaanan yung testimony ni Cathy Binag. Kaya nag-invento sila ng distraction para mawala yung atensyon doon sa kanyang pagkapangag. Huwag nating bitiwan yung issue na yan. Kasi, ganito yan mga kababayan, lahat tayo na ordinaryong Pilipino, umaasa tayo na babago ang buhay ng bawat Pilipino. Kayo at ako. Gusto natin na mas maliwanag na kinabukasan ng ating mga kabataan. Di po ba? Paano natin makamit yan? Makakamit natin yan sa pamamahalaan, sa pamamagitan ng pamahalaan. Ang pamahalaan is the one that lays down the policy. Sila ang nagpapatupad ng polisiya na mag-create ng opportunities para mabago ang buhay ng bawat Pilipino, para umasenso kayo. Pero kung ang nakaupo sa Malacanang at pagset ng policy ay drug addict, eh ano ang policy na matatamasa natin? Bulok at Verdugo. Oh, bulok at Verdugo, sabi ni Kuya Eric. So mga kababayan, hindi sasagot si Marcos sa issue ng drug addiction dahil addict niya talaga siya. BBM bangag! BBM bangag! Marcos bangag! Marcos bangag! Marcos bangag! Oh, wag niyo tawagin. Marcos bangag! Wag niyo tawagin BBM. Marcos bangag! Marcos bangag! Marcos, lumayas ka na dyan. Marcos bangag! Ang kapal ng mukha nitong mga darayang ito. Lumayas ka na dyan, Marcos, because we deserve a better leader. Diba? You and I deserve a better leader than Marcos. Wala tayong pakialam sa kanila, mga durugista. Imagine mo, ang isa national drug addict, ang isa national drug pusher. So anong mangyayari sa ating mga kabataan? Magiging drug addict nation tayo. Oh. At bago ako matapos, ulitin ko ulit ang tatlong rason kung bakit kailangan palayasin si Marcos sa Malacanang. Una, wala siyang mandato. Dahil minanipulan niya ang kanyang eleksyon, ang kanyang pagkahalal sa pamamagitan ng maniubra ng kanyang drug pusher na asawa. At may affidavit ako dyan, ha? May affidavit ako dyan. Sinumpaan ko yun. O, handa kong harapin. Kaya nga, matapang akong hamunin tong mga durugistang to eh. Kasuhan niyo ako dyan sa mga pinagsasabi ko. Kasi handa ko kayong harapin. Ang problema ayaw nila dahil hindi nila ako kayang sagutin. May ebidensya eh. May ebidensya eh. May ebidensya kahit ako. Oo. Pangalawa, drug addict. Ang isa drug addict, ang isa drug pusher. Oh, may credible evidence tayo dyan, eyewitness account yan. Mastermind pa ng sindikato ang asawa. Pangatlo, mamanipulahin uli ang ating halalan sa 2025. Oh, kung mamanipulahin nila sa 2025 ang ating halalan, hindi sila pa rin ang nasa kapangyarihan. Oh, papayag ba kayo? Oh, papayag ba kayo na mga drug addict ang maghari-harian sa ating lahat? Hindi tayo papayag. Kaya, ito ang address ko sa ating mga kababayan. More than Kibuloy, Pastor Kibuloy, more than KOJC, meron tayong totoong issue laban kay Marcos ngayon. Yung issue ng pandaraya, yung issue ng pagkabangag, at pandaraya uli sa 2025. Huwag kayong maniwala na malinis ang eleksyon sa ilalim ni George Garcia.
Si George Garcia ang chairman na tinalaga ni Lisa Marcos. Pero dahil wala siyang tiwala, nilagyan pa niya ng kwartsa. Yung executive assistant ni George Garcia, katiwala yan ni Lisa Marcos. Katrabaho ko yan ng 6 na taon. Kilala ko yung mga tao na yan. So wag tayong pumayag na nakawin ang ating kinabukasan ng mga drug addict at drug pusher. Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa ang kikilos para sa ating mga anak? Tulad ng sinabi ko, nasa kamay natin ang kapangyarihan para mapago ang takbo ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung pumili tayo ng tama, lahat tayo mabibiyaan ng tamang pagpili. Pero, nandito tayo sa panahon na to. Kung wala tayong gagawin at palalampasin lang natin ang mga drug addict at drug pusher na to, maghahari-harian sila habang buhay. May mga anak pa yan na drug addict din. Magpresidente din yan. So, huwag tayong pumayag. Ngayon pa lang, meron tayong chance na pawiin natin ang kapangyarihang minanipula nila para makuha. So, mga kababayan, ulitin ko, isigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign!